Morning, tuloy ho kayo. Tuloy-tuloy na rin naman kami sa mga balita na dapat niyong malaman ngayong umaga ng Biyernes, 28th of February. Ako po si Weng with Buddy Obera. Makati tayo, meron pong mahigit 100 pamilya ang nawalan ng tahanan matapos masunog ang isang residential area sa kahabaan ng JP Rizal, sakop ng barangay Guadalupe, Nuevo Saul at Magdamag na nagpalipaso sa Guadalupe Bliss Chapel ang may 78 pamilya o halos mga 300 yun at 85 individual na naapektuhan ng sunog, habang nasa 45 pamilya naman ang nasa San Jose Elementary School. Alas 5:20 kahapon ng hapon, sumiklab yung apoy. Umabot yan sa Task Force Alpha bago na ideklarang under control. Alas 6 na ng gabi, mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay gawa ho sa syempre light material. Inalampawan ng fire investigator ang sarinang apoy at ang alaga ng napinsala sa sunog. Pinagkabaril ng 7 armadong kalalakihan ay isang negosyante kasama ang kanyang driver habang sakay ng kulay itim na Starix van sa may Quezon City. Namatay on the spot ang driver na si Luis Ocampo habang himalang nakaligtas at hindi man lamang nagalusa na negosyanteng sa Angelito de la Peña. Batay sa pahayag ni Police Chief Inspector Rodel Marcelo, hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, sakay ng van na may plakang TKI 372 sina de la Peña at Ocampo ng pagbabarili ng 7 kalalakihang sakay naman ng 4 na motorsiklo, kung saan simula pa sa Maynila ay sinusundan na pala sila ng mga sospek hanggang sa bahagi ng Dapitan. Tadtad ng tama ng bala ng kalibre 45 ang biktima si Ocampo sa iba't ibang bahagi ng katawan maging ang sasakyan nila, subalit himalang nakaligtas nga ang negosyante sa pag-akala na masalarin ng target nila sa De La Peña ang siyang nagmamaneho na Starix van. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung anong grupo na bibilang ang 7 kalalakihan. Meron namang tinangay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang taxi na minamaneho naman ng isang Rosauro Tan, 44 anyos, residente ng Bignay, Valenzuela City, habang ito'y umiihi sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ayon sa salaysay ni Tan, iniwan niyang nakaandar ang kanyang minamanehong BSGE taxi na may plakang UVA 576 sa area ng Quezon Avenue. Bumaba siya upang umihi, pero pagbalik niya ay nakita na lamang niya umaandar na yung kanyang taxi. Meron ng lalaking nakasakay, nakasuotang ng kulay puting shirt, kulay khaki na shorts, tumakas patungo sa direksyon ng Maynila. Inalarma na sa iba't ibang himpilan ng pulisya ang naturang insidente. Nilooban ng 6 na armadong kalalakihan ang bahay na isang electrical engineer dyan sa Rosario, Pasig. Kinilalang biktima si Ray Hortaleza, 57 anyos at residente sa lugar. Sa report kahapon ng umaga, nangyari insidente kung saan biglang umakyat sa kanilang bakod ng mga sospek. Natangay naman ito ang 2 titulo ng lupa, 9mm caliber pistol, baril po ito at mga alahas na nagkakalaga ng ₱250,000. Nagsasagawa na rin ang follow-up operation at investigasyon ang mga pulis. Ito'y kaninang madaling araw lamang sa Cavite. Arestado yung 10 drug dealers habang hindi pa umabatid ang halaga ng shabu na nakumpiskahan sa mga ito sa ginawang raid ng pinagsamang puwersa ng mga tauhan ng PNP. Marami ito, Philippine Army at Philippine Air Force. Kaninang madaling araw, 6 na search warrants ang inilabas ng mga otoridad sa mga sospek sa Dato Ismael Village sa Dasmariñas, Cavite. May mga armas sa mga sospek. Indikasyon na nakahanda sila sa anumang operasyon na gagawin laban sa kanila. Kailanman naging maayos ang pagsama ng mga ito sa mga otoridad at hindi na nanlaban pa. DZXL Bulat Palaro. Tinututukan ngayon ang kampo ng Team Pacquiao ang tinatawag na killer instinct at pagka-agresibo ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa kanyang ginagawang training. Inamin po ni Pacman na walang problema sa kanyang stamina at malakas na suntok, kung saan ay malaki ang naitulong ni Lydell Rhodes dahil halos magkapareho daw ang estilo nila kay Timothy Bradley. Muli ding isinagawa kahapon ni Pacman ang kanyang pangalawang sparring session kalaban kay Rhodes sa Wildcard Games sa Jansan. Ngayong araw po inaasahan ang high altitude training ni Pacquiao, kung saan ayon kay assistant trainer Buboy Fernandez, magmumula siya sa pagtakbo sa Siguel Jansan papuntang Maasim, Sarangani Province. DZXL
Showbiz Balita. Hello, good morning everybody. And welcome back. Hello, Loli. And every wing. Good morning. Okay Ito na nga. Itinanggi daw ng aktor, Loli, na hiwalay na sila. Oo, pero hindi yung totoo. Itinanggi ho ngayon ni Gerald Anderson ang usap-usapang break na sila di umano ng kasintahang si Maha Salvador. Nagsimula yan dun sa nang mapansin ng ilan na nitong mga nakarang buwan ay hindi sila nagpa-post ng kung ano-ano sa Instagram at Twitter ng mga update, ng mga larawan tungkol sa kanilang relasyon. Pero sabi ni Gerard, wala namang ganun at okay na okay sila ni Maha. Sabi pa niya, masaya silang dalawa at wala silang tinatapakang tao. Sabi ni Gerald na mas gusto niyang maging privado ang tungkol sa kanila ni Maha kung kaya't hindi sila masyadong nagpa-post ng kung ano-ano sa kanilang Instagram at Twitter. Okay? Ganun lang talaga yan. It's me, Loli! Walang ka-Twitter, walang ka-Instagram. Pero Facebook, soon to have. Okay, abangan nyo. It's me again, Loli Paparapapap, Lollipop. Hindi gasgas, hindi Thank you, Loli. medyo Huwag ka na mangarap maglagay pa ng mga post-post. ang balitang panghita. Kaya naman hindi namin interesado tingnan. Ito na ang mas interesado kong malaman kung ano na ang nangyayari sa buhay-buhay na misteryosong buhay ni misteryoso araw-araw. Ito na siya. Eto na. Meron ka bang post? Ano yun? No, sorry. Instagram? Ay, wala. Mahirap lang po ako. Bakit? Kailangan mo bang maging mayaman para magkaroon ng Walang Instagram? pambili ng Instagram na cellphone. Pero may Facebook yung cellphone mo. Meron din. Pwede naman yun din. Hindi kaya eh. Hindi ako mahulog nun eh. Ayaw mapahuli. Ito na ang ating balitang panghimagas. Ngayong umaga. Oh, bakit? Isang linggo matapos ikasal ang babaeng taga Kuwait ay nagdesisyon itong i-divorce na agad si Mister. Mari, why? What happened? Isang linggo lang. Ang dahilan, napakabigat ng dahilan. Hindi kasi gumagamit ng kubyerto si Mister kapag kumakain ng green peas. Greenpeace? Yung green peas. Ayaw gumamit ng kutsara. Di ba yung green peas, yung maliliit na kulay green? Yun, yung parang beans na maliit na bilog na ako. Binibili tayo dating ganyan, bata Oo. yung pangalan ng chichilya, nakabalot pa yun Yun na yun. Sunshine. Yan. Sa report na inis si Mrs. nang makita si Mr. na tinapay ang ginagamit imbes na kutsara o tinidor kapag Aba. kumakain ito ng green peas. Masyado May naman. kalain mo yun. yun dahil lang sa green peas. Because of the green peas, there is no peace in No peace. fun. Nakasanayan na umano ni Mr. ang pagkain ng green peas gamit ang tinapay kaya ito ay isang issue para kay Mrs. at hindi na umano nila ito masusolusyonan pa. Grabe naman yun. At hindi lang ito, sir. Ha? Ano pa? In English, please. Kuwait eh. Edi... Ano ba ang open country naman nata yan Ibang ano rito eh. Ha? Ibang Okay, kaso Islam lang to, si Islam. Kernel, hindi ka maintindihan ni Kernel tsaka ni Professor. And on the other hand, Ayan. yan. Another girl divorced his wife because of wrong use of toothpaste. Yes. Wrong use of toothpaste? Yes. According to the report, where did they use the toothpaste? the husband is pressing the toothpaste tube in the middle, not in the end of the tube. Yes. Ano masama? Tayo nga kahit saan-saan lang pinipisil eh. Basta lumabas lang yung... Mabigat din ang dahilan. Grabe, ano? And according to the wife, his husband is so hard-headed.
and doesn't know how to follow instructions Mario. to press the toothpaste on the lower level Aba. part. Yes. On the ground floor. Yes. On the basement. Oo. Yan. Yung toothpaste daw, dapat para ganun daw ang, di ba, proper. Oo, dun daw ang proper na paggamit ng toothpaste. Sa ilalim mo muna na sa pisil. pisilin. Yun. Yung iba sa taas. Sa gitna niya pinipisil eh. Kaya nagalit yung asawa niya. Hindi raw marunong sumunod. Hindi napakiusapan. Oo, ang bibigat ng dahilan nila. Kaya sila ay naghiwalay. Buti hindi sinakal yung mga asawa na yan. Ay, hindi. Judge naman ang sinasakal nito. Yan po ang balik na paghiwagas. Hindi, prosecutor yung mga sinasakal. Dali. Dalawa. Yung sa ano yun? Anong bansa yun? Kuwait pareho eh. Parehong Kuwait. Grabe pala. Parehong Kuwait eh. At titindi ng dahilan nila. Pero matagal na silang kasal. 1 linggo na eh. So, dalawang two pairs of yan. husband and wife. Husband and wife. So, Foursome. separated. Yes. Because of the wrong use of toothpaste and the wrong eating manners of eating green peas. Yan po ang balita pahimaga sa atin sa inyo ni Misterioso. Magandang umaga po. Ibang klase talaga pala yan. Oh! DZXL! Ulat! Trapiko! Ito na ho, hanggang dito na lang ho ating programa ngayon. Dahil may report. Ito na si Rambo in the very common area and Avenue Commonwealth. Bye! Wayne, buddy, sa ating mga motorista na tumatahak dito sa kaban ng Commonwealth Avenue galing sa Pilcoa patungo sa bahagi ng Fairview at Sandigan Bayan ay banayad ang usad ng mga sasakyan bagyang bumabagal pagdating sa tandang Sora. Pero pagkalampas ito ay tuloy-tuloy na hanggang doon sa Sandigan Bayan at babagal pagkalampas nito. Sa kabilang linya, mabagal ang usad ng mga sasakyan pero pagkalampas ng Sandigan Bayan, tuloy-tuloy na at muling babagal pagdating sa Pilcoa hanggang sa Elliptical Road. Alright, MOTTO mo! Ngayong umaga, boy! Medyo nagmamadali tayo. MOTTO ko sa mga weng at bukas na Fans Day sa mga Rambo National Press Club, Titlor. Ayan, invited, alas 8 ng umaga hanggang alas 5. At si Professor Eric San Juan, meron siya ngayong Friday forum. Tuwing Friday yan, si Professor Eric San Juan at si Mark the Spark Balmores at Mon Samson ng Manila Bulletin. MOTTO ko o motto, the best and the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Aba. Good luck sa Tagalogs mo. Tagalogs! Tagalog sa kasamang weng at body, ang pinakamahusay at pinakamagandang bagay sa mundo ay hindi lang nakikita at nahahawakan. Dapat din ito ay nararamdaman ng puso. Your MOTTO mo, thank you in Tagalogs. Ito naman ating quote-quote to. Quote-quote to, Rambo, listen. Ang kagandahan raw ay parang password. Ayan, parang password. Ang kagandahan ay parang password. Ikaw lang ang nakakaalam. Na ika'y gwapo at ika'y maganda. At least, alam mo. Diba? Bye, good luck, thank you. Thank you, kasamang weng at body. Kasama mo sa kaban ng Commonwealth Avenue. Thank you, Rambo Labay. Mabilisan pag-goodbye namin ngayong umaga. Diretso mga naglalagablab ng mga balitang tataka namin ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ito umaga ng Biyernes, last Yun. day ng February 28, 2014. Hero mo yan. Welcome back, kasama buddy. Thank you, kasamang Weng. Tanghali ba may samahan kami 12 to 12:30. That's right. 1:31. Sama nyo serbisyo publiko from the city of Zambo, Lucel Primo Hermano Weng de la From Peña. the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Of course, kami ho ay
Tatak RMN. Naglalagablab sa 5-5 nyo ang 15 minutong kalipunan ng mga